sa Diyos ay gagawin mo. Kahit na ito ay mahirap. Pero napakahirap eh. Hindi nga kamatayan ang susuhuin mo eh. Kung minsan naglilibang ka pa, marami ka pang dahilan. Bakit? Dahil sa mundo. Ano naging dahilan? Takot. Na ikaw ay mamatay. Magutom. Kaya, yung paglilingkod mo sa simbahan ay nawawala. Pero tandaan natin, bakit nangyari ito kay Pedro? Dahil nung sabihin nga ni Pedro na hindi mangyayari sa kanya yon, handa niyang itaya ang kanyang buhay alang-alang sa Panginoon. Sabi niya, itataya mong buhay mo sa akin? Sinasabi ko sa iyo, bago tumilaok ang manok ng 3 beses, itatatuwa mo akong makaikatlo. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong itatatuwa. Una na ito. Ano pong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi na kamatayan ang susunguin natin. Paglilingkod lamang na isinumpa natin sa Panginoon, nagiging sinungaling pa tayo sa harapan ng Diyos. Gaano pa kaya kung itataya mo ang buhay mo katulad ni Pedro? Kung minsan iniisip natin, hindi ako katulad ni Pedro, pero mayroon tayong mga gawa na nagiging kawangis natin si Pedro. Sana magiging katulad tayo nitong isang alagad niya si Juan. Walang takot. Kahit hanggang doon sa ilalim ng krus ng Panginoon, wala siyang takot na siya ay kasama ng Panginoon. Hindi niya inintindi ang buhay. Ang inintindi niya ay ang matapat na pagsunod sa Diyos. Sana sa ating buhay, pag tayo nangako na maglilingkod sa Diyos, anuman ang ginagawa natin, hindi makakasagabal ang paghihirap sa ating buhay. Hindi makakasagabal ang hanap buhay natin dahil ang Diyos ang magsusupply nito sa atin at makikita niya at nababasa ng Diyos ang ating pangangailangan. Ibig ko sabihin, si Pedro, yung sinabi niya, ay naulahan ng Panginoon ang iniisip niya. Kaya kung tayo ay nangangako, alam din ng Diyos kung matutupad mo ito o hindi. Pero sana, huwag nang dumating ang pangyayaring pagsisihan natin ang ating ginagawa kung binibigyan natin ng katuwiran na para lamang makaiwas tayo sa paghihirap ng ating katawan. Amen. Yan ho, paliwanag ng akin ng mga kasama rito. Magaganda ho, sa pinaka-punto ho dito kung tayo ho'y maglilingkod sa Diyos, talagang yung ilalaan natin ang ating paglilingkod sa Diyos, lalo na sa simbahan, o mangangako tayo, wag ho kayo magtatali ng manok diyan sa inyong tabi. Baka ho tumilaok At saka alam mo, Idol, dito lamang kapag halimbawa napahiya lang magtatampo na. Mayon. Hindi lang masunod ang gusto niya. Nagtatampo na. Hindi mo pa nga itinataya ang buhay mo Hindi ka pa nga naghihirap Susuwayin mo na yung pangako mo sa harapan ng Diyos. Sa paglilingkod lang. Sa paglilingkod talagang kailangan ho yung wala kang pusong mamon. Tinatawag. Yung bang ikaw buo ang iyong kalooban sa iyong paglilingkod. Kagaya nung isang kwento nga na may isang matanda na pangako niya talaga, lagi siyang magsisimba. Kahit na anong mangyari sa kanya, na mga kalamidad na dumaan, magsisimba siya. Isang panahon na nagbagyuhan. Parang magkasunod na bagyo yata yun ay binibiro nyo, bahang-baha. Talagang maraming mga taong halos hindi na makalis ng bahay. Pero yung matanda nangako nga siya na siya maglilingkod, magsisimba siya tuwing merong simba
dumating sa simbahan. Nagmimisa yung pare kahit naman walang tao. Kahit na yun lamang sakristan yung narurot, saka dadalwa eh. Basta naka-schedule. Basta naka-schedule, nagmisa yung pare. Nakita nung pare, yung buong simbahan ng Salubi, walang katao-tao kundi matanda. Sa lakas ng ulan sa labas at mga bahaan. Habang nagmimisa yung pare, tinanong yung matanda. Sabi, nanay, ako yung mga sa inyo, bakit to kayo nakarating dito sa kabila ng baha? At kayo'y naka-attendo rito sa misa natin. Alam mo, anak, Father, paglabas ko na aming bahay, sa lakas ng ulan at ng baha, sinabi ko lang, isang hakbang para kay Kristo. Isang hakbang para kay Kristo. Isang hakbang para kay Kristo. At nakarating po ako dito. Ibig sabihin, kung ikay mangangako ng paglilingkod at pagsisimba, itutuparin mo talaga. Yun ang sinasabi ni Kuya Bert. Dahil ang kailangan ng Diyos, hindi yung maligamgam. Di ba meron tinatawag na maligamgam na maligamgam kay susuka ka niya. Oo, yung maligamgam na pananampalataya. Saka Kuya Min, ang kanyang utos ibigin mo siya ng buong mong puso, buong isip, buo lahat yung sinabi. Hindi naman, kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang. Maglingkod ka sa kanya ng kunti-kunti lang. Hindi ganon Hindi ba't isa ka sa mga alagad na taong yan? Hindi. Ang sagot ni Pedro, hindi po.